Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagyong episode ng yan na nga. At kilala nyo na, I'm here with me and myself and I with my brother, the residential is a rapper, mag-ingay para kay Big W. Yun, ano pare, pasensya na kung hindi kami nakapag-upload ng bahagya At sana ayos lang kayong lahat Yan, dyan. Dahil ayos. kami, ayos naman. Dumaan lahat pre. Nilipad ang gate. Naglimas at nagpulot ng mga nilipad na mga gamit-gamit. So Pero dahil Pilipino tayo, panis. yun yung yun yung pinakagusto ko talaga sa Pinoy pare. Kahit tayo kahit nasabi mong dumating na tayo sa point na naging aware ka na, woke ka na ganito na, kaya may ganyan kasi may ganito. Hindi mo maalis sa loob mo yung yung talagang Filipino mentality, nakala mo Black Mamba pare. No? Mismo. Isipin mo po tayo na tinatawanan. Hindi tayo mismo. Pag dumadanas tayo ng natural calamity man, grabe yung parang after lumubog ng mga taon mong pinaghirapan, taon mong inipon, binuo, makikita mo nakalubog lang. Siyempre utak mo hindi na gagana na natural na iisipin pa ba kung gagana pa ba to or pwede pang gamitin. Ang nasa isip mo wala, lumubog. Yung pinaghirapan ko It is what it is. Kumbaga, no? ang bilis ng transition ng Pinoy men. Kahapon iniyakan, bukas tatawanan. Isa yun sa magandang traits natin. At feeling ko masyado tong tinetake advantage ng mga Sa ibang mismo. ng mga taong oportunista pare. Yun yung pinakadelikado sa lahat. Yung parang ang tao, ang Pilipino, G na G. Alam mo yung Sa madaling salita, ang mga Pilipino kaya maging komportable sa mga hindi komportableng man. sitwasyon. Kaya feeling ko malaki din yung epekto ng masyadong ano ba tawag dito? Masyadong madaling mag-move on ng Pinoy. Isa ba yun? Tulad nito, wala pa rin nakulong, pare. Yun nga Kumbaga susubukan talaga nilang ligawin tayo kung ano balita ang susubukan nilang maipalit sa utak natin. Yes. Pero yun nga, tulad ng nangyaring korupsyon na alam naman natin nangyari at ngayon may mga napangalanan. Oo. Pero ngayon kung papansinin mo, kung ano-anong balita, Oo, pare. relasyon ng gantong celebrity, Nahuli, nag-cheat. ganto. Kumbaga, ilang beses na nilang ginawa sa atin yan Pero yun nga, masasabi ko na pagdating sa ganyan, yung napag-usapan natin na pagiging masayain natin mga Pilipino. Kakaiba. Ibang level pa. Ibang level. Pero pagdating sa mga ganyan, wag natin hayaan mabaon sa limot yung tulad ng mga pinaghirapan natin, di ba? Pwede kang hindi sa manatiling galit. Kasi ang galit minsan nilulugar, pare. Hindi minsan nilulugar. Dapat nilulugar. Kasi wasted energy ang hindi pinag-isipang kilos, pare. I mean, kung itong movement na to hindi rin magpo-prolong or yung wala siyang effective in the long run. Tsaka isipin na lang, hindi kaya wasted energy lang to? Na parang may mas mabuti pa sigurong paraan para banggain tong sistema na to ng hindi kalat-kalat. Siguro nasa step 1 na tayo dahil alam nating show na yung pinapakita nila. Yes. Nag-show na lang sila. Makikita mo yung na parang ganto, ganyan. Nakikita mo yung acceptance ng Pinoy. Yung onti na lang men ng nag-aaway na kasi ganto, kasi ganyan. Ito politiko. Medyo nagiging aware na yung tao na yun naman hindi na usapin dito kung makaganto ako o makaganyan. Ang usapin dito, pare-para tayong Pilipino. Since dito, tinatarantado na tayo at alam mo yun? Kaya nga, yun nga, isa nga yun sa, siguro, dahil nasa first step na tayo, nakikita na natin na show siya. Pero ang pinaka natin doon ay
kung iisipin lang natin, hindi natin ang lumampas sa algorithm ng isip natin kung ano yung mga tinatakpan nila. Yes. Kasi lalabasan kanila ng gantong klaseng ano. Pero ang point... May ano nga ako dyan eh. May patama ako dati sa Twitter. Maniwasa mo yung kable. Parang ito yung nakikita ko kung gaano kadaling ma-entertain ng Pinoy. Makuha ang atensyon. Sobrang simple lang eh. Kung kaya mong patawarin, kaya kanyang patawarin. At kung kaya kanyang patawanin, kaya mo siyang patawarin. Sipin mo, I won't name names. Nakasangkot sa malaking corruption. Nagbudots. Boom, panalo. Diba? Siguro yun nga eh. Doon mo rin makikita yung kalidad ng pag-iisip natin mga Pilipino tulad ng ako, hindi ko naman sinasabing ano lang ako, pero may opinion ako. Pero yung sa parang bata pa lang ako, medyo questionable na sa akin na artista. Yeah. Na parang mas maraming tao nag-aral para dyan sa pwestong yan. At saka, siguro, bakit, ito na lang tol eh, bakit pa mag-a-apply ako ng trabaho? Hanapan ako ng degree, hanapan ako ng experience. Pero bakit pagdating sa mga pinakamalaking posisyon sa bansa, parang qualify ang ganto, ganyan. 10 years ka nag-stay dito, okay na yun. Parang, alam mo yung parang sa akin, siguro kailangan magkaroon ng Pilipino muna, bawat Pilipino pare, ng sariling pag-iisip. Nang hindi umaasa sa kung anong nasa harap, nasa kakampi, nasa kalaban, nasa pinoportray ng media. Kailangan siguro muna makapag-isip ng Pinoy ng may mali. Yun nga eh. Hindi siya magiging bias sa isang side. Kailangan niya maging open. Dahil una sa lahat, nasa atin, wala sa kanila. Wala sa kahit na sinong upo. Dahil nation tayo min. Kumbaga community tayo, ano tayo min. Hindi, ito medyo medyo hindi ako sang-ayon, pero pwede siyang sabihin na masang Pilipino rin may parang may kasalanan din kasi tayo naman may tayo eh. Hindi siya kumbaga sa basketball siya team play siya teamwork siya kung hindi tayo pwedeng kasi umupo dito, hindi una sa lahat tayong boboto, pangalawa tayo naman talaga yung bumubuo nito. Kumbaga hindi mo naman i-judge yung kunyari gantong team dahil lang sa coach, dahil lang sa isang player eh. So, ito pare, may factor din talaga yung kakulangan sa edukasyon. Isa pa yun. Kakulangan sa financial literacy, kakulangan sa, ano ba tawag din yung nasasagap nilang mga balita, alam mo yun? Isa pa yun. Feeling, yung parang kinikip sila sa situation na ganun para may sure na sheeple. Yung tinatawag nilang sheeple pare, sheep na mga people na kung saan itong type ng organization na to or group ng people ay nakabase lang sa kung anong option ang sa harapan. Di ba sa totoo lang unang panahon pang ginagawa na nila yun yung dahilan kung bakit may mga gladiators dati sa mga kingdom. Kailangan, sabi nga, feed the people and entertain the people. And they will never fight back. Parang ganun. So, basically, nasa sistema nga tayo ng ganun. Sa modernong panahon, ang nakakatuwa lang na tignan na anggulo ay sobrang bata pa ng Pilipinas. Yes. Dahil bata pa tayo, lagi pa tayong bukas para sa developments. Yun din tingin ko. Merong mga, alam mo yun, may mga cancelable na suggestion na pwede, na totoo, magpasakop na lang sa ganito para sa modernisasyon. May ganong ano din eh. Siguro kung magpapakaano lang tayo, yung talaga Pilipino tayo na bilang United. Bilang United tayo para sa, kasi hindi mo masasabi na isang tao lang ang nangyari kasi sa mga Pilipino, ay si ano ang nanalo, magbabago lahat. Dinedepende po natin sa isang tao ang kalagayan ng isang buong nasyon. Which is tayo po ang bumubuo nito. At kung magtutulungan tayo, magbibigay ka ng hindi makapansarili kundi makabayan na opinion. Parang pwede possible feeling ko mas
papakinggan yung mga ganong organisasyon, yung kilos muna bago. Yung kumbaga, ito, kung hindi na talaga masahan yung gobyerno, itong kilosan na to, ibibigay yung kailangan ng tao nang walang inaasahang balik. Kasi yun na talaga yung pero lahat tayo entitled na mabayaran sa bawat kilos natin. Pero yun nga, yung tinatawag nila, hindi ko alam kung Indonesian word or Vietnamese na word. Gotong royong. Alam ko doon ko nakuha ang pangalan kong gotong royong, pare. Communal work. Na kung saan ang mga tao na kabilang sa lipunan ay nagpa-participate sa society. Ang problema kasi ganito, may society na kung saan continuous yung grow. Continuous na nag-evolve. At may mga under ng society na yun, na society din siya. Pero hindi nila nasasabayan yung progreso ng ng panahon. Sila yung nakep sa condition na yon. Sila yung hindi kailangan nila na mga tao, kasi ito yung madaling ma-please. Onting entertainment, onting basically pwedeng pastolin. Yun, sheeple, pare. Para sa akin, hindi rin ako ganun maalam, pare. Hindi malalim yung alam ko sa mga backdoors or ang maganda dito siguro na may babagi ko rin sa mga nakikinig sa atin at sa atin din, ang pinaka niyan, ang hinahanap kasi natin sagot. Ang makakatulong siguro sa atin ay ang hanapin natin yung tamang tanong. Oo, pare. Kumbaga ang hinahanap kasi natin solusyon na sagot. Wala pang ang tanong eh. Bago ka maghanap ng solusyon, ano muna yung sosolusyonan mo? Tama, maganda yan. So ito, pare, i-incline ko dito yung isa rin sa quote ko na kung walang pagpipilian, hindi mo kailangan mamili. Dito na mapapasok yung kaninang sinasabi ko na ang bawat Pilipino dapat makapag-isip ng sarili mo. Yun ang tunay na kalayaan. Kasi ang akala kasi, yun isa pa yun sa hindi natin tinatanong eh. Ano ba ang kalayaan, di ba? May pro at may kontra. Okay. Ngayon, pag sinabi ba nitong tama siya, yun na yun, sasama ka na lang. Wala ka man lang in-depth analyzation, alam mo yun, parang... At saka kung titignan mo kasi, ang inaano na nila for the sake of winning the argument eh. Yes. Hindi na yung kung ano ba ang dapat, ang dapat. Kumbaga, kung, alam mo yun, parang hearing. Oo. Parang, madalas, lalo na sa mga guilty situation, madalas ang ibubuksan na paksa ay irrelevant para iligaw. Tulad ng nangyayari ngayon na sa kabila ng mga nangyayaring korupsyon at may mga kababayan tayo na nagdanas ng dahil sa korupsyon o pagsira ng kalikasan. Ngayon, ganito si God, man. Ganito malakas si God. At saka siya, natural phenomena siya eh. Nung nililitis tong usapin na to about flood, biglang binigyan niya ng calamity na kung saan wala na kayong itatago. Meanwhile, ang sinusubo ngayon sa algorithm ng pag-iisip natin ng kung sino man ay ang mga mainstream news tulad ng may gantong nagiwalay, may gantong may gantong bagong ganto. Nililigaw nila tayo eh. So, yun nga, ang isa sa pinakakailangan natin ay mahanap natin yung mga tamang tanong. Yan. At siguro pag iisa na yung state of mind natin, doon mabubuong unity. Yan yung yun yung isa sa ng communal work, man. Ang bawat isa may problema. Pero bawat problema may katulad kang may problema din na ganun. So kung community kayo at basically nasa isang channel kayo. Yes. So mas madali nilang susolusyonan yung trabaho ng pinagtutulungan nila, yung problema nila. 'Di ba? Isipin mo kung ganun yung takbo ng Pinoy. Yun nga lang, may factor nga rin tulad ng yung edukasyon natin, mababang kalidad, 'di ba? Parang na sinasadya na para sa may tinuturong curricular sa atin na hindi akma sa kung anong meron sa Pinas. Tsaka sinasadya yun man eh.
pag-iisip na dapat na na dapat mong bitbitin para sa ganitong klaseng bansa, anong oportunidad, yun yung mga hindi natatalakay pare. At saka sinasadya nga nila yun na hindi matalakay at sinasadya rin, kung yung tulad na sinabi mo na kulang tayo sa edukasyon, sinasadya yun. Ngayon, ito yung nakikita ko pare, na imbis na yung effect yung result ng curricular na ganun, na western yung teachings, imbis maghanap ka ng opportunity dito, sa labas ka naghahanap. Kasi ano ba yung tinuturo? Ganto, ganyan, ganto. Yun yung nakakalungkot eh. Kasi tayo yung pinapaalis sa sarili nating bansa, na punong-puno ng yamang mineral. Pinapaalis ka sa bansa na gusto nila. Oo. Ang masakit pa doon ka mo man, ngayon, tayo na yung nag-i-import men. Yeah. Samantalang tayo may malusog na lupa, tayo may kumpletong panahon. Alam mo yun? Diba? When it comes to kumbaga yung weather na kailangan ng mga gantong gulay, halaman o ano man, bigas. Tapos ngayon, tayo sa mga Pilipino, anong product ang inaalok nyo sa mundo? Tao. Tao. Tayo yung produkto tol, mag-OFW ka. Napaka sensitive pag-usapan nito dahil nga hindi naman lahat parehas ng estado, pero pare-pares tayong Pilipino na may gusto sa Pilipinas na mangyari. Feeling ko sobrang ganda ng mindset ng Pinoy, mentality ng Pinoy. Ano na lang yung free thinking na lang talaga na kung saan kaya na nilang pumili sa tama at mali nang hindi nila inaasa na ito yung tama, ito yung mali. Yung kumbaga sila na mismo yung nagdidesisyon na I mean, hindi mo kailangan ipilit sa'yo kung ano yung tama at mali. Pero yung may sapat kang pag-iisip na alamin yung tama, kung ano yung tama sa tama at mali sa mali. Yun kaso nga, ang nangyayari may sumasadya na kulang tayo sa pag-aaral, kulang tayo sa informasyon, kulang tayo sa, kumbaga, kakayahan na magtanong. Kumbaga, sa madaling salita, alam mo yun, alam na natin na merong anomalya o anuman na nasa likod niyan lahat. At ngayon na maraming na dinanas na rin ng mga lolo-lola natin. Kumbaga ngayon, ano ba ang pwede nating magawa para hindi o mabawasan man lang para sa mga susunod na henerasyon? Yes, yun nga yun parang hindi na dapat dapat mawaksan na yung mga, alam mo yun, yung mga maling pag-ano pare. So, yun na, napag-usapan lang natin to dahil yun nga sa mga nagdaang nangyari guys, at ito yung gusto naming ipamahagi sa inyo ni YG, yan yung maging pamatay oras lang pare, pamatay oras. At dahil galing tayo sa sa matitinding baha, siguro ito yung mga time na dapat nostalgic battle. At may nabuksan may mga teoryang usapin, pero kuhanin yung mga gusto nyo kuhanin. Hindi rin kami tama, hindi kami mali guys. Sariling din namin to. Pwedeng tama ka, pwedeng mali. Pwedeng mali ako. Diba? And pwedeng mali ka, mali rin ako. Pwedeng ganun guys. Ito papanoorin natin man, medyo nostalgic to. Sunugan. Sunugan, mate? Pinili ko to dahil yun nga, ayokong maging, alam mo yun, galing tayo sa trahedya pare, papasakitin pa natin ulo ng mga tao. This time siguro i-appreciate natin yung greatness. Okay. Ito ang hindi naman siguro first year ng battle rap career nila, pero ito yung kasagsagan ng pagtapos ng Ahon, Sunugan Okay. So, Looney versus Batas. Dalawa sa hindi pwedeng mawala sa listahan ko ng top 10 pare. Bakit sila kasama sa top 10? For me, may sarili ka bang opinion dito? Ako, for me, Looney, siya talaga kumbaga, nung panahon na kauumpisa pa lang, si Looney yung pinaka sinasagot ng tao. Si Looney yung unang pumutok sa kanta. Si Looney ay, ito yung pinaka-respect ko sa mga artist kapag yung status mo at saka yung ano ba tawag doon, yung sakop mo ba, yung market mo, yung
nakikinig sa'yo, fanbase mo, kaya mong i-motivate. Para sa akin yung pinakamalakas na na side ng... Tulad nun, yung napag-usapan natin ng umpisa, tulad nun, pwede nating gamitin yung art para manghikayat, mantuligsa, mag-open. At magbigay ng sariling teorya o opinion. Minsan nga may mga taong gumagamit ng reverse effect. Yung sinasacrifice nila yung sarili nila para maging enemy in terms of pag-uusapan mo yung sensitive na bagay. Villain. Pero at the same time, ino-open mo yung topic na hindi gustong pag-usapan. Sila parang villain side of pero angle. Sa sobrang lakas ng pagiging villain effect, na-open mo yung topic. Diba? So, itong si Looney, yung naging epekto niya sa culture na nagmula sa malupit na bars, advanced skill set, written, theatrics, pati kung paano, yun yung influence niya, pare. Pero ang pinaka nakuha niya yung respeto ko is paano ka gumagawa ng kantang tulad ng Tao Lang, Abante, Baliwala. Yun yung para sa akin yung pinaka highest form ng art yung kaya mong mag-motivate ng ibang tao. So yun yung nakita ko kay Looney kung ba't umangat siya sa na kung makikita mo si Eminem, nagmula siya sa dark tapos naging motivational na siya. May kita mo na kung nasan na yung mindset ng taong to. Yung niya, headspace niya na parang okay. Nung natulungan ko na yung sarili ko, ito na yung oras para tumulong sa iba. By expressing di ba? So yun yung nagpalagay sa akin kay Looney sa top 1. Then si Batas na alam mo yung ginawa ni Batas. Ito ba top rappers mo, battle rapper? Hindi. Parang common sense, pare. I mean yung mga binabanggit mo, para top sa battle akin, rappers. Para sa akin. Battle rapper. Battle rapper. Okay. Yun nga, yung ba't naging one si Looney, yung influence niya. Hindi lang sa marami. Di siya kung titingnan natin, sa totoo lang kailangan natin both sa experience, kailangan mo talaga ng knowledge Kailangan mo rin ng gabay. Mapapansin, kung iano natin yung naging karera ni Looney, masasabi natin nagabayan din siya sa mainstream na parang, 'di ba? May kumbaga meron kasi alam mo yun, tulad natin meron tayong kailangan, alam mo yun, parang somehow may mag-manage o ano man. Tulad yun siya, meron Francis M, rest in peace, master. Tingnan mo naman yung nagawa sa kanya. Hindi siya... Kaya siya, kung mapapansin mo, alam niya rin yung value niya kaagad, umpisa pa lang. At saka hindi niya sinacrifice yung image niya for, matawag dun, validation and acceptance. At ang ganda lang ng turo ni Master Rapper, hindi man natin siya naabutan. Sana naabutan natin siya. Na-rapper na tayo, no? Si Glock-9, tingnan mo. Looney, Ron Henley, tingnan mo sila. Tsaka, may sariling karakter pa. Tsaka bago tayo, kumbaga kaya rin tayo napasok sa loob ng isang kwarto, which is hip-hop. Malaki kumbaga, bagay sila, pre. May pagkakaparehas din tayo, tulad na may mga tanong tayo. Tulad yun, activism yung ginagawa natin, Hindi mo may aalis yun. Yun talagang root ng hip-hop, bro. Isipin mo, sila Looney pa pala nun, di ba? May mga liham sa Pangulo na kanta. Yun nga, kasi nga, parang, alam mo yun, form of sila. Nasumakto lang na yun yung napag-usapan natin ng umpisa. Sakto pala to, hindi pala siya accidental, pare, kasi Looney versus Batas. So, Presidente versus Batas. Si Batas, pare. Nilagay ko siya sa top 5 ko in no particular order, pare. Hindi ko sila in terms of written, hindi sila yung yung best, pero yung overall mula sa yung original style niya na nabuo na hindi man aminin ng iba, nagkaroon din ng influence sa kanila. Yung hindi sila conscious Yung kupal, si Batas nagpauso niyan, Kaya yung iba nga maaaring hindi sila conscious na tama na itong na to ay kumbaga nakuha mo na. Tapos yung pinagkuha na mo, hindi mo alam kay Batas may mga ganun, Ako nga minado ako, di ba? Derive yung estilo ko sa kanya na parang meron din na kasi kung titignan mo, bago nagkaroon ng Akata, ng EJ, ng Zaki, yung mga kupal magsalita,
nandiyan na si Batas. Squatter! Yun nga yung medyo selfish. Selfish moments as a fan na kung hindi natin titignan mula sa personal view of personal flavor mo. Lagi kasama si Batas, yung ano na lang, yung back to back men. Yun nga yung isa pa yun, di ba na parang sige hindi mo siya trip. Pakita na lang ng certificate ko, di ba? Parang hindi importante yung 2 beses siya nag-champ eh. Ang pinag-uusapan doon, 2 magkasunod men. Isa pa yun. Na maaaring wala na magagawa. Yeah. Hindi natin si certificate, pero yung magkasunod. Magiging na si Batas kahit may makahigit pa dyan, di ba? Hindi, yung makagawa nun sa panahon, lalo sa panahon hindi. Iba yung bagong style ni Batas yung lumabas nung nag-isa buhay siya. Nakapag-introduce siya ng punching yung punching na style na bar per bar. Na pwede naman palang hindi tirahin yung nanay. Parang tsaka naging maselan siya sa construction ng oras na yun sa tugma. Mas naging alam mo sobrang fan ako ni Batas dahil sa parang alam niya yung gagawin niya pero mas pinipili niyang i-evolve pa. Alam mo yung selfish moments kung as a fan niya na sinasabi ko tuwing magkikita kami dati na parang miss ko yung sir, glimpse lang sana ng Delo versus Batas. Kasi sobrang crispy nun. Yun yung pinaka-Batas na nakita ko na parang yung hinate nila. Alam mo maraming nangyayaring ganyan kahit sa music, pero syempre bilang pagmamahal din sa evolution ng isang artist, alam mo dapat tatanggapin pa rin natin siya. Pero sa palagay mo, ano ba ang isa sa maraming factor kung bakit yung isang malakas na estilo na gumagana ay magbabago kasabay ng evolusyon ng isang tao? Yun parang self satisfaction niya na tapos na ako dito. Bago naman. Graduation type shit. Parang ako sa kanya saludo talaga, mas saludo. As an artist. Pwede rin siya mag-fan service na sana nakita ko yung Hearty versus Batas na mas balahura. Na parang yun yung hinihingi ng tao pero mas prioritize niya yung art form, Yun yung mahirap, Kumbaga ako nagpaka-sell out na ako sa time na alam mo yun, pwede naman ako mag-art pero may times na ginamit ko yung sell out at hindi sila nagpaka-sell out pare. Nagigets ko rin kung bakit ganyan sila Apok. Alam mo yun, kung maganda nga sana pag-usapan talaga ng harap-harapan kaysa wala naman talagang away. So yun lang appreciation lang to. Napanood mo na ba tong Looney versus Batas pare? Sigurado ako napanood ko na yun, pero sigurado rin ako na matagal na panahon na kasi early days ng flip top to di ba? Oo, sunugan to be exact. Hindi, I mean early days ng flip top yung panahon. Ayan no. Tama ba? Oo. Ahon din nata ito yung Looney Saito 2010 din. So, okay. Papanoorin lang natin siya. Tignan natin kung gaano siya ka-timeless. Okay. Sobrang tagal ko nang napanood to pero I know classic to. Kahit na sobrang ikli ng rounds and mas matagal pa ata yung pinag-usapan natin guys. At simulan na natin to guys. Sunugan, Looney versus Batas. Let's go! Tawagan na natin. Bukod sa labas, alang ng kanyong So tao ka. Parang sarap din na ganun, no? Yung parang boxing type shit na lalabas yung biglang pag naging na siya, tulad nito, may mga rapper pa rin na unprepared, big stage, hindi nagsulat, nagcho-choke. Kumbaga pag tinuring na talaga to ng rapper as sports, yun na yan, deserve na talaga ng art form na to ng ganyan, ng ganyang platform. Para sa akin. At saludo sa Sunugan para isa sa pinakaunang kumbaga liga. At isa sa kumbaga nagbigay ng talagang proper solid introduction sa battle rap sa bansa natin. Yun nga pala ang hindi masyado nabibigay na props, no. Sunugan as first known and battle rap itself at hip hop itself na hindi
walang agenda, gusto lang nila ng free show, gusto lang nila maganap yung ganito. And para magbigay ng ganyan. Tsaka makikita natin na growing up na sagap natin to at natuto tayo sa ganito. Kumbaga, makikita mo yung culture na tinatawag. Hindi siya yung quote na kumbaga kultura ng hip-hop talaga na ito yun. Kasi yung lalo tayo yung generation natin, may parang medyo masasabi natin kung magpapakato tayo, di pa accepted ang hip-hop sa Pilipinas. While hindi pa accepted ang hip-hop, sila culture na talaga sila. And yun ang hindi masyadong nabibigyan ng props. Props Sir Mike Swift, props Sir Puting Kalabaw, and props Sir Loons. Itong movement nila, sunugan sa kalye, sunugan sa napaka malaking bahagi din at maganda rin tignan na yung produkto ng sunugan, nakaabot na rin sa flip top, alam mo yun. Round 1. Heads or tails? Tails, who goes first? Batas going first, yo. 1, 2, double action! After the battle namin ni J-Skills, sinabi ko sa sarili ko, dapat matindi na sunod ko mga kalaban. Wow! Salamat sunugan! Tinapat niyo ako sa isang hype man. Pero sige, aminin ko ako na maging underdog sa laban natin to. Ito, gabi-gabi, ibig sabihin ng underdog yung gabi-gabi sa basement yung nanay mo, tinutog style ko. Tangina! At kahit sobrang tayo mo na bola ang Pilipino, alam pa rin natin pareho na sobrang supot mo. Na kahit sapihan ka pa ng espiritu ni Kiko, mananatili kang bano. Tangina! At lahat na nagawa ng idol niya si Francis Magalona ay gagawin din niya. Tangina! Sige nga, subukan mo rin mamatay sa leukemia! Gago! Isipin mo, at that time, no filter. Sa oras na yan, no? Napakasarap. Straight to the point, men, na batas. Ito yung namimiss ko na, men, nung yun nga yung sinasabi ko na evolution ni batas. Ito yung namimiss ko na raw. Yung punto, the pure villain, no? Meron pa siya yung parang yung nakakatikim ka lang ng baka sa tuwing may special na okasyon at take note lang, Chong, pinakamurang dilatang corned beef lang. Hindi may mga ano yun eh? Brilliance yun, pare. Mismo. Tingnan mo, pati yung dog style gagamitin pa. Yun yung gabi-gabi, din yung dog style. Galing eh. Yeah! At nabasa ko pa mga event na to, sibling rivalry, tangin na para ako na sa mid. Kasi inampot ka lang naman namin sa eksena to, kaya kailanman di tayo pwede maging magkapatid. At kahit maging mag-utol man na tayo, ako na maging April Boy kasi ito hindi ko kaya tanggapin. Tangin na papatayin kita, hayop ka, na para bang ikaw si Abel at ako si Cain. Sipin mo kay batas pa unang galing yun. Cain at Abel na overused sa battle rap. Grabe, di ba? Tsaka hindi siya out of nowhere, men. Kumbaga, biruin mo si Batas, kumbaga nung panahon na yan, nagagamit na kagad yung pangalan ng event na parang siblings rivalry kasi. Tapos kaya diba? Sinabi ko, kung kapatid kita, di kita kaya tanggapin. Yung isipin mo yung simpleng setup lang na ganun, di ba? Actually, naging April Boy Regino kasi di ko kayang tanggapin. Alam mo kung ano na-realize ko sa round na yun? Sa quick na round na yun, nagagamit pa rin lahat ng yun. Yung ganong style. Isipin mo yung dark humor ni EJ. Nagamit dyan na gagawin din niya. Sige, subukan mo nga. Yung parang no filter na walang pakialam kung may magalit after. So, yun, metaphor, simile, yung wordplay ni Batas, men. Reference. Andun eh. Complete package, men. And para sa 90 seconds na grabe. Masabi mo ba na pwedeng maganda rin ibalik na magkaroon ng liga o magkaroon ng portion o segment ang mga liga na may ganun pa rin, no? Na parang 90 seconds straight. 2 minutes siguro. 2 minutes. Sagad na. Kasi, compact. Bag malaking pangalan. Okay. Game. Solid. Tingin mo sa panahon ngayon, yung batas na yun, palag pa rin? Papalag pa rin siya, men. Papalag pa rin. Kasi, kumbaga yung mga pinakita niyang skills dyan, nagagamit, tulad yung nasabi mo, nagagamit pa rin. Maikli lang to. Yung short, anong tawag sa ganyan, kumbaga, short. Quick battle lang. Quick battle, lang siya. Pero, kung mapapansin mo, full of elements, no? Oo. Medyo, ang masasabi ko lang na medyo hindi pa batas that time. O hindi pa masyadong makasabay sa panahon ngayon yung rhyming na masyado maselan. Kasi dito parang, alam mo yun, parang freestyle 1-to-1 type shit pa rin eh. Tsaka yung
point niya na hindi na niya pinapalabo dito. Parang ang problema lang dito, syempre bago pa lang sila niyan time na yun, men. Hindi niya pa na-elaborate. Hindi pala, na-elaborate niya in written, pero in delivery hindi niya pa na-emphasize yung mga ano. Pero kung titignan, quality, men. Quality. Round 1, Looney. Okay. Hey! 1, 2, action! Huwag ka na magpanggap, batas. Di mo ako kaya. You didn't fuck my mom. That was my yaya. Wala, di ba? Iba talaga eh. Batas! Ang pinakamalakas ay tanging ako lang. Talagang hindi ka makakalabas ng 6 na buwan pagkatapos kitang lapastanganin at tawagin talunan. Huwag ka na magbakasakaling palarin, mukha kang paring tatuan. Ikaw ay aking laruan. Ano ba to? Sa Grabe yun, men. Nakita mo yung rhyme niya dun pa lang. Ano yun? Saan niya? paring tatuan. Huwag ka makakalabas ng... Alam mo yun, yung respeto na ibigay natin sa mga laging handa talaga. Tulad nun, kung mula sa pag-iisip ko na ngayon pre-med yung That Was My Yaya dahil knowing batas. Pero matatawag ba yan na madupang, magulang, or mas magandang work ethic ng isang MC yun na naka-ready na yung pati pre-med na rebat, di ba? Ilagay natin sa simpleng salita. Professional. Di ba? Kumbaga kailangan mo yung iba tinitignan pa yung pre-med as kailangan. Gago ka ba? Hindi ba ano yun? Hindi ba sa na mas handa siya? Kumbaga hindi ba predictable yung angle para ano? Hindi, tsaka hindi ba susugod ka sa yun sa simpleng ano na lang metapora, hindi ba susugod ka sa gera? Sakto lang yung bala mo. O susugod ka sa possible na may gera doon na wala kang dala. Di ba? O dahil possible na mangyayari to. Na possible na 30 yung visible na enemy, ang bit-bit mo lang dala mong magazine. Di ba? Kumbaga, hindi ba mas handa ang yun na yung pinaka-pure 100%. Hindi, at saka wala kung tutusin lang, wala nga tayo buksan na debate dahil si Looney, bukod sa handa na siyang ganito, kaya niya pa rin freestyle ng freestyle talaga na bigla niya ipapasok. Tignan mo kung paano niya yung batas, pinakamalakas na pagganan si batas. Ay tanging ako lang. Hindi ka makakalabas ng 6 na buwan pagkatapos kitang lapastanganin at tawaging talunan. Huwag ka nang magbakasakaling palarin, mukha kang taring tatuan. Tangina, men. Talagang hindi ka makakalabas ng 6 na buwan pagkatapos kitang lapastanganin at tawagin talunan. Huwag ka na magbakasakaling palarin, mukha kang paring tatuan. Ikaw ay aking laruan. Ano ba to? Satanistang antikristo o rakista na obispo? Ako, simpleng tao, parang si Aristotel Polisco. Hindi mo si Kero, ako ang instrumento mismo. May talentong hipnotismo. Anong kampo terroritmo? Baka kantutin ko chick mo. Kasi laos ka na. Grabe yun, no? Ano saan yan ni Rem? Ano to? Satanista antikristo? O rakista na obispo? Ako, simplong tao. Aristotel Polisco. Tela, meron akong na-repress na memory. Si Looney talagang unang siya lang yung una kong nagbukas sa akin sa yung pagtutugma talaga na parang dati hindi ko pa alam na proper yung tugma. Grabe yun. Ito sa ano ko siya unang napakinggan, doon ko unang critical. Oo, yung kumbaga sa barel, kung makasaparin. Yung kapatid, wag mo masamain. Kung gusto mo rin masubukan maranasan, parang marang kasaru. Pagkarinig ko pala na kumbaga sa barel, kung makasaparin. Ito parang ganto. Ito hindi ko na open to unang battle ko sa amateur, Durugan sa Kapuyan. Walang mga video yan kung saan galing kami ni Invic bago nag-World War. Men, isipin mo, first try ko nakamulti ako. Bakit? Dahil kay Looney. Naunawaan ko yung multi kay Looney. Tapos, mas na-appreciate ko si Eminem. Kasi at that time, ang ginawang influence sa akin ng tito ko is West Side. So, kilala mo naman tito ko, DJ. Mga bit-bit niya. Dr. Dre, Snoop Dogg, Exhibit, Ice Cube. Charlie DJ Aris. Yun nga, parang nung naging Eminem fanboy ako, bago mag-flip top Eminem fanboy na ako, tapos nakita ko si Looney.
Tapos nakita mo yung mula sa napanood mo siya after ilang buwan may battle ka na sa amateur street, mga ganun. Tapos multi na ako, men. Ganun kalakas yung ano niya, men, na parang siya, dekada siya sa laro. Yung knowledge na yun, tinapon niya. Tapos sa sobrang perfect niya na yung style na yun, kahit pulutin mo to, magagawa mo na agad. Ganun siya. Hindi kasing lupit ng akin. Pero kaya mo na siyang gawin kasi tsaka siya kumbaga siya yung pinaglaban niya talaga yung tamang pagtugma Kumbaga maraming rapper o lalo sa hip-hop na, 'di ba, alam mo, kumbaga isa to sa sangkap natin na ang kanta pwede naman talagang dulo lang ang mag-rhyme Pero ito hip-hop tayo, kumbaga rapper tayo, poetry tayo. Kumbaga sa Makata to pare. Kung mag-iispadahan tayo, gagamitin natin yung iba't ibang techniques. Yun na nga dito nakikita natin nakita mo for the people siya, and at the same time nasa taas niyang standard. Okay. Kampo terroritmo, baka kantutin ko chick mo. Kasi laos ka na, batas. Tapos na ang kapanahunan mo. Kailangan ko ng kasagutan. Isa lang ang katanungan ko. Nagpahaba ka ba ng palbas para katakutan o para matabunan mo ang iyong bayag na umakyat sa lalamunan mo? Tangina, grabe yun. Di ba pag umaakit sa lalamunan ng bayag yun, takot na duduwag. Parang ganun. Time! Kinakabahan. Alam ko kabado yung metaphor na yun pag umaakit sa lalamunan mo tingnan mo, round 1, men. Anong masasabi mo? Grabe, di ba? Grabe. 90 seconds, men. Di ko nga alam kung 60 seconds lang 60 lang ata More than sigurado ako. Nakita mo na sa round 1 nila, sobrang dami ng naging, kumbaga sa subject, subtopic na naging sanga-sanga nilang variation ng style nila. Diba? Sa isang round pa lang, men. Mismo. So, kanino ka sa round 1 na yun? Parehas pa. Medyo Dikit, no? Oo. Kung i-ano natin na mula sa panahon na to. Dikit pa. Yo! May lumulutang na sa akin, pero parang mas kailangan pa. Hindi pa convincing. Alam mo, may mga ganong round di ba? Na pag parehas malakas. Na hindi mo muna, parang hindi pa siya magme-make sense kung bibigyan mo na kagad ng kung sino nakakuha Parang ganon. We going into the second round. Batas and Looney, y'all. Batas, you ready, bye? 1, 2, action! Yeah! Akala mo kung sino silang tigas? 6,000 goons, bitch, please! Puro lang naman kayo mga trying hard maging gangster. Dapat tawagin kayong 6,000 wannabe G's. At akala... Tangina. Hindi ba ano yun? Hindi ba parang wordplay yun? Wordplay siya. G's. G's na tas wannabe G. Tas wannabe G na gangster dahil nagpapagangster. 6,000 goons, diba? Grabe. At akala mo kung 6,000 2 kung sinong tigas. So, ang ano nun, bakla. Diba? Yeah! Akala mo kung sino silang tigas? 6,000 goons, bitch, please! Puro lang naman kayo mga trying hard maging gangster. Dapat tawagin kayong 6,000 wannabe G's. At akala mo kung sino kang primadona, tangina ka, kahit konti hindi ka magaling. Dati si Haisi lang daw ang nag-iisang diva sa kampo ng mga Bisaya. Ngayon, dalawa na sila ni Luningneng. Lakas nun. Si Batas pala ang unang tumawag sa kanya, Luningneng. Ang inang angas, men. Galing. Dati si Haisi lang yung... si Luningneng ba ni Kuya Will? Bisaya? Yun ba yun? Yun ba yung... Hindi ko alam, pero pasok pa rin Kahit na hindi... Hindi, feeling ko, maaaring Bisaya. Yun, kung bakit binuksan. Kita mo, dati pa lang may ganyan na. Diba, Bisaya lines, ibig sabihin, there's nothing new under the sun na talaga, men. Mismo. Ngayon, dalawa na sila ni Luningneng. Kaya sa lahat ng mga umasa rockstar dito, ako magsisilbing kamatayan. Kung feeling mo ikaw si Kurt Cobain, tangina mo ako shotgun. Mga kanta mo nakakaburat pakinggan, ayaw na ayaw kitang marinig. At ang tanging rason lang kaya nandun ako sa album launch mo kasi pinakiusapan ako ni Reg. At Reg Rubio, no? Tangina ko. Parang ano to personalan na to. Simbaho mo ang iyong liriko. Kaya't yung magkatambay tayo, nagtataka ako kung sino ang amoy pawis. Tinatanong ko si Mike Smith at isa lang sagot niya lagi, si Looney yun, promise. At
Gagi, may mga inside Oo, gago. Inside. The real talker pala, man. Nakakamiss din kung hindi man real talk, napakagandang insulto. parang napakagandang openso. Buksan na usapin na parang may pinag-uusapan ka namin. Lalo na pag pag hip-hop na damit, iba yung amoy pag napawisan ng yung hip-hop na damit, yung mga pubo. Yung hip-hop event, basta hip-hop event, lalo nung panahon na to, ha. Amoy pawis. Parang mas nakaka-insulto. Pagka sinabing, ikaw may putok ka, hindi agad convincing Pero galing kay Pero pag sinabing amoy pawis, iba parang shit. Hindi, tsaka yung amoy pawis ka, ang nagsabi pa si Di ba parang ganun medyo nakukuha niya yung ng conversation yung spark Tsaka iba yun, men. Amoy pawis. Hindi baktol, hindi putok, pero amoy pawis ka, bro. Sagot niya lagi, si Looney yun, promise! At bago matapos ng round na to, ito isa pang malutong na putangin na mga para sa'yo at para sa mga fans mo dito na puro Jejemon. Ngayon, kitang-kita nyo na imposibleng umubra si El Cabron sa inyong Panginoon! Time! Mas malakas tong round to ni Batas. Man. Mas rapid fire. Gusto ko yung mga personals. Na alam kong... Tsaka tinan mo, kung nung panahon na to niya to ginawa, ibig sabihin isa siya o baka siya yung pinakaunang gumawa na idama yung Bisaya. Hindi, tsaka yung yung fans. Na parang yung mga 'di ba dati cliche tabo siya gawin Bawal siya tirahin. Yung mga kasi parang ang naalala kong ring gumawa niya na nabigla ako, Looney Delo na parang sino dito pumunta. Sino dito yung mga todo pumusta, 'di ba? Na parang pati nakukuha niya na parang at the same time pwedeng maging bandwagon ngayon yung hindi solid na nakasuporta sa iyo kasi nakuha ko kumbaga talaga mind games to chess. Galing sa ludo Batas solid. Mas okay yun, na-enjoy ko yun. Mas aggressive. Round 2. Batasio is Looney time. Time to go, you ready? Real talk. Yan na. 1, 2, action! Sa tunay na buhay, si Batas ay talagang maamo. Nung isang linggo, parang gago. Nagsusumamo. Sabi niya, Idol, kabisado ko mga tula mo. Kulabo tayo. Gago, kulabo mo mukha mo. Ayan na. Real talkan na nga, men. Nalabas sa baul. Kulabo mo mukha mo. Nalaktan siya sa amoy pawis. Nainan yun ni Mike Swift, Real talk, Kamukha mo si Hestas, Judas, Barabas. Saksakin ka sana ng mga Tapos yung pinakita lo. Tino. Mga babae. Di ba si Pope yun? Hindi ko, tignan natin. Kamukha mo si Hestas, Judas, Barabas. Hindi. Saksakin ka sana ng mga kupal sa labas para makita nilang lahat na maraming butas ang batas. Woo! Man. Kaya pala Judas, Barabas, di ba yung iba doon napako sa krus? Utang ina mo. Ang ganda nun. Butas sa Teka. Damn! Wait. Ganda Hold. Teka, pakinggan mo yung setup Kamukha mo si Hestas, Judas, Barabas. Saksakin ka sana ng mga kupal sa labas para makita ng mga tao na maraming butas ang batas. Tanginang perfect! Shit! Gago! Men. Tsaka yung mga binanggit niya na hindi lang basta sa rhyme. Tulad nun, tama ba si Barabas din yun na pako sa krus din yun, di ba? Hindi si Judas. Si hindi. Barabas Hestas. Barabas. Kanan, kaliwa kanan. Damn. Tapos pako, di ba? Tangina. Makita na naman namin. Lakas. Dapat lang talagang panoorin. Sa ganun pala, simpleng metaphor, no? Pero malakas, men. Gagi. 15 years later. Tapos biglang ganto pa rin. Malakas pa rin yung effect, men. Okay. Kamukha mo si Hestas, Judas, Barabas. Saksakin ka sana ng mga kupal sa labas para makita nilang lahat na maraming butas ang batas. Abangan nyo to sa YouTube. Bukas ang labas. Mga katagako, ang tatabas sa iyong balbas. Di mo kayang takasan. Batas, walang labasan. Walang batas-batas sa tulad kong walay batasan. Anong meaning nyo sa Bisaya? Pwede natin yan. Search. Walay batasan.
Walang kinakatakutan siguro, no? Walay batasan. Walang batas-batas sa katulad kong walay batasan, meaning Walay batasan lang. no rules. Gagi. Walay batasan meaning ano, wala siyang sinusunod. Wala siyang sinusunod. So parang, ano ba meaning hindi siya sumusunod sa batas. Tapos saktong-sakto yung translation na walang rules. Yun nga eh. Maganda. Solid. Aya ni Dong! Wala kay Ayo! Kulang ka pa sa ensayo! Mag-cocaine ka pa sa banyo! Kasi tingnan mo ang itsura mo! Sumali ka panggang! May kamukha sa batibot, si Sit. Nasa na si Ali Bangbang? Kahit na magpatulong ka pa sa katropa mong si Apok, sabi niya sa akin, ikaw lang daw ang gumawa ng tattoo mo dyan sa batok. Kaya ganyan kapangit, wala ka ng racket kung hindi ka pa sumabit sa akin. Nag-freestyle. Pero tangina, real talk namin. Parang kumalas sila sa... Men, ako para sa akin... Masabi mong kumalas siya sa second round niya. I-minus natin yung choke ni Looney. Pero... Wala. Hindi siya choke. Nag-freestyle. Freestyle, pero nawala siya sa kanya. Na-drag. May malakas siya na yung maraming butas ang batas. So, pwede nating i-edge sa kanya yung round 1 tapos malinaw na kay... Batas yung round 2. Pero yung highlight kay Batas kay Looney pa rin yung maraming butas ang batas. Sa highlights. Sa highlight. Sa highlights. 1 and 2. Okay. 1-1. Yeah. Time! All one. Looney, At saka alam ko kakalaban lang nila, men. Ito tuloy-tuloy na event. Yung parang kakatapos ng Looney, Delo, Target. Parang tournament siya na... Hindi lang. Parang nakaset na talaga. Kaya nga para siyang tournament na kill that, then next, agad. Galing din, men. Tsaka nung oras pa ata na ito, tama ba kung may overtime, mauna naman yung isa? O pang last, di ba? Into the third round now. Batas and Looney, the main event. Batas. 1, 2, action! Ako ang king of rap battle. Kung sinusubukan mo ang gawin ng trono ko, gagawin kitang bangkay. Kasi lagiging hari ka lang naman talaga ito yung sinasabayan mo yung kanta na sugar free. Kasi ikaw ang hari ng sablay. At si Francis Sam namatay, biglang wala na makapitan ito si Tarantado. Buti na lang sinagip siya ng bayaning nakawatawat, nakapasalamat konektado. Kaya ngayon alam nyo na kung sino ang tunay na matibay dito. Mike Chief, no? Mike watawat siya dati, di ba? Ngangas, men. Tsaka men, mukhang nagkakainitan na yung angulo dito, sumbatan na. Kanina yung parang nagkaroon ka lang ng racket nung sumabit ka sa akin, tapos ito na. Ng bayaning nakawatawat, nakapasalamat konektado. Kaya ngayon alam nyo na kung sino ang tunay na matibay dito. Na kahit hatakin mo pa isa pang bakla sa stick figures mong grupo, babaliin ko lang kayo pareho. At hindi ko rin talaga kinagataan yung hinain mo dating chicken adobo. Kasi nireserba ko yung gutom ko sa chichibugin kong bulalo para ito ang lamunin ko ng todo. At sa lahat na hindi nag-react sa linyang yon, ang pagpapatunay na lahat ng Looney fan dito ay ubod ng bobo. Kaya putang ina mo, tandaan mo sa lahat na aspeto ng buhay, lamang ako sa'yo kahit ayaw mo umamin. Kita mo nga kahit ikaw organizer ng sulugan at kikita ka na 10,000 sa battle natin, mas malaki pa rin ang ibabayad nila sa akin. Gago, sobrang nun, in your face. Isipin mo kung fake angle lang yung 10,000, yun nandun lang yung proximity ng bayad, men. Yung parang... Nung parang na yan, malaki na yan, men. Tapos nagsasumbatan pa sila. Pasalamat kayo sa akin. galing, men. Masasabi ko mas hip hop. Kasi ngayon, masasabi ko na yung battle rap, yung modern battle rap ngayon na meron tayo, mas art na siya mas mas compact, mas kompleto. Ito masasabi ko mas hip hop. Na-gets mo? Oo, mas kalsada. Mas on street cred, hindi nag-cater sa kung anong lavish na mga ganito, ganyan, alam mo yun. Round 3 ni Batas para sa akin, kasi lakas ng 2 niya. Consistent na malakas, man. Consistent. Masasabi kong pwede siyang maging mas malakas, pero pwedeng mas malakas pa rin yung 2 niya konti. Okay. Medyo pa tayo, maghihintay pa tayo. Round 3. Okay. Easy! Batas, yo.
Looney, ready, bye? 1, 2, action! Puro pauso na lang to. Di ako naiinsulto sa rap mo. Walang sinabi sa banda ko yung Sultans of Snap mo. Mananalo ka lang kung pahabaan ng goatee. Pero kung balagtasan ng laban, di na kailangan ng OT. Kahit na humit-hit ka pa ng 1 kilo na ganja, mas malupit pa sa'yo mag-rap si Chito Miranda. Kaya magtayo ka na lang ng imo na banda at umalis ka na rito, hindi mo to genre. What? Ito Facts yun na hindi rakista si Batas. Hindi talaga hip-hop si Batas na lumabas. Pero ang ganda, men. At saka, ito yung maganda kay Looney nga. Yung purihin pa rin natin, paulit-ulit, yung multi niya. Mismo. Connected di ba? Hindi mo na ganja. Kahit tumit-hit ka pa ng ilang kilo ng ganja, mas malupit pa rin sa'yo mag-rap si Chito Miranda. Kaya kung ako sa'yo, magtayo ka na lang ng imo na banda at umalis ka na dito kasi di mo to genre. Tangina, main connected. Shit. At saka, subconsciously lang siya masarap dati. Nung hindi natin siya alam. Subconsciously na ang ganda ng pagkatatas ng pagkasabi. Yung pala, may punch na bawat tsaka yung pala, ang daming syllable na parehas. Kaya ngayon sa tenga natin, syempre, kumbaga hindi natin siya na-acknowledge. Ngayon pero sa nung oras na dati. Pero sa subconscious natin, parang ang ganda niya napakinggan. Solid, men. Tangina. Nilabanan mo pa ang pinakamabangis na Makata. 30 anyos na rakistang pinanis lang ng bata. Magpalit ka na ng damit, pawis ka na ata, at nagkakalat ka na, buti na lang may walis ka sa baba. Kakalat ka na. Tinan mo, aminin mo na, ikay napipiko na. Di siya nakikinig kasi nag-iipon na. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ganyan talaga pag walang nakaharang na utak sa gitna. Let's go! Grabe. Sa kanan, labas sa kaliwa. Ganyan talaga pag walang nakaharang. Na utak sa gitna. Tapos may internals na, no? May internals na, no? Round 3 Looney ako. Medyo medyo... May OT ba yan? Naalala mo? Meron ba? Hindi pwede maging tie yung third. Hindi. Kasi sobrang linaw nun. Basta malinaw na malayong agwat ng round 2 ni Batas sa kanya. So malaking edge yun. Tapos round 1, konting edge lang, Looney. Round 3, Looney. Kasi, yung style ni Batas dyan, hindi siya pang intro. Pang sagot siya. Pero bigyan ko ng additional points yung rektang teatriko ni Batas na nakarekta ako sa'yo. Hindi, tsaka nakarekta ako sa'yo. Ganito ako may pag-usap, titignan natin sa mata. Si Looney somehow meron siyang kinukuhang momentum na si Batas dito na sa harap mo. Tapos si Looney parang, alam mo yun, chill lang. Na parang umiikot pa siya, ganun. Galing. Magaling. Solid yung laban na to. Para sa akin, classic pa rin siya. Sobrang timeless, classic, man. Timeless. Napapahu pa rin tayo. So, tignan natin kung may OT. Okay. Give it up for Batas and Looney, man! Saan natin yan, pare? Diyan nag-umpisa ang talaga eh. Dapat iba talagang appreciation sa kanila. Ang mga tao kasi masyadong nakakalimot or should I say, kulang sila sa knowledge, information na maring may pinipraise ka ngayon na artist na MC na di mo alam. Kahit sa music malaking parte ng mga musician, speaking on behalf ng mga artist, yung battle rap at yung mga battle rapper na nandyan. Kung paano kami ngayon gumagawa. Pwede ko tong sabihin nung time na bumagsak yung hindi na nakapwesto yung hip hop ng Pinas. Actually yung flip top yung nag-promise man. Mismo. Actually banda era. Tira mo Chito Miranda. OPM. Tira mo yung mga nila, yung mga reference. Ano yun? Hari ng Sablay. Kumbaga, banda era, andyan ang hip hop. OPM. Andyan ang hip hop hindi siya ganun pansin. Hanggang sa pa rin, banda pa rin. Pero pagdating ng battle rap, doon mo na nakita yung gap na nagkakalayuan na yung hip hop tsaka sa hindi siya parehas pa rin siyang OPM, pero ang point ko doon, yung difficulty pare, yung tulad ng sinabi mo,
masasabi kong sinalba ng battle rap ng Pilipinas ang hip-hop sa Pilipinas. Ako dyan, approve ako dyan sa sinabi mo. Yung flip top in general, habang kasabay yung sunugan, na isipin mo, daming taong nakiusosyo dyan, Jessica Soho, Rated K, lahat na lang in-interview na sila, Enigma, iba't ibang interview. Tapos, yung mga rapper ng flip top, nagkaroon ng songs yan, sila Looney, pumutok, pumunta na sa punto na si Abra, nagka 100 million views. Sa totoo lang, masasabi ko na kulang yung flowers na nare-receive nyo. Flip top, mas kulang. Battle MC. Mas kulang sa kanila kasi battle rap. Ini-slander pa yung pangalan. Kaya nga, battle rap o flip top o battle rap in general, kumbaga, alam mo yun na parang kapag sports o Miss Universe o Manny Pacquiao, alam mo yun, masyadong bit pero ngayon, hanggang ngayon, underrated pa rin yung tingin ng mga tao na kung tutusin lang, alam mo, ang laking bagay na ginagampanan ng battle rap itself sa bansa natin. Sa lahat, issues, current events. Minsan nga kaya natutuwa yung sila, yung mga tao, yung katulad nila GL na nagbibigay ng mga extra stuff, yung mga nucleus, atoms, mga ganun na hindi... Bukod pa dun, yung pinagdadaanan ng normal na Pilipino na binubuksang usapin na hindi binubuksan o tinatabunan ng mainstream media o balita. Ngayon, 'di ba? Isipin mo diyan natatalakay. Mas nga siya mas reliable siya na information platform. Kumbaga dito ako masabi ko talagang isa rin talaga ang flip top talaga, lalo Tagalog battle rap. Yan, sunugan. Ako masasabi. Mga alam mo yun, nagbukas ng mata ko na eto, dapat mong tanungin to, ganito dapat mong buklatin, parang ganun. So, sige. 1, 2, solid action! Yo, ewan ko ba kung bakit pagra-rap ang ginagawang karir nito. Mas bagay ka maging sculptor kung ano kasing nagagawa mo sa bato. Galing. At ang kapal na magpapumukha mo para sabihin ikaw dati pa tingnan mo yung mukha. Ginawa niya rin kila ginagawang karir nito. Mas bagay ka maging sculptor kung ano kasing nagagawa mo sa bato. At ang kapal na magpapumukha mo para sabihin ikaw ang pinakamalupit. Samantalang tinalo ka lang ni Crazy Kyle dati, binastos ka ng solid ni Delo, ni Target, at kay Datu, dila mo 2 beses na pilipit. Kaya tandaan mo, hindi natin alam yung mga laban na yan, man. Alam ko may Dato Looney na Hindi, ayun yung 2 beses siyang namilipit kay Dato. Ibig sabihin, naglaban na talaga sila. Target, at kay Dato, dila mo 2 beses na pilipit. Kaya tandaan mo, hindi ikaw ang Panginoon ng rap. Ako yon. Pero sige, ikaw na maging si Kristo. Hindi dahil sa Diyos kita, kundi dahil tatay niyo parehong karpentero. At hindi rin... Inan lakas nun. Na hindi nagagamit, no? Na sariling ama mo yung nagpako sa'yo, no? Hindi, tsaka si Joseph, yung... Oo nga, carpenter. Pwede rin nung gandlin din Kumbaga, tsaka yung mabibigay sa'yo na image rin na, kasi yung tatay mo, putang babanggitin niyo yung Diyos, yung pala si Joseph. Ganda. Diba? Kita minumura pag sinabi ko, putang ina mo. Pero chinupa ako ng airmat mo para sa halagang 1,000. Service deluxe sa inabot ko. Wala siyang suot na pustiso. Tangina, walang kasabit-sabit. Parang kriminal na malinis magtrabaho. Bisayang bobo. Mahigit 1 dekada ka na nagsusulat ng liriko, pero hanggang ngayon hilaw pa rin ang iyong mga linya. At sa totoo lang, Repa, kapag nakikipagsabayan ka sa schizophrenia, ikaw ang nagmumukhang tuta. Kaya ngayon, siguradong burado na. Ito, sa pinakamaangas. Kalimutan nyo na pangalan na Looney simula ngayon dahil pinatay na siya. Nagiging simple tao na siya, isang simpleng Marlon pero Ramas. Jay! Batasyo! Lakas, pero medyo decided na kasi yung battle nito para saan. Okay. Kumbaga yung 3 rounds na yun, good na yun ng panahon na yun. Ayun. 1, 2, action! Nababakla ka na. Ang dami mong alam na chismis. Mabuti pa kaya gawan mo na lang ako ng thesis.
Kasi yung mga tira mo, supot, parang nabasa na kwitis. Ang lakas manlait, ang pangit naman ng misis. Ayan na. Pinakapangit na bruha sa buong daigdig. Dinala ko pa sa pook na liblib, binubarang ko tangina, merong buhok sa dibdib. Oo, si Saito sa Gap. Si Gap, sa tiyan ko di na magkasya. Kaya payat ako kasi lahat kayo walang sustansya. So tapos na ang debut battle niya sa Flip Top, which is Gap versus Gap, tama? Galing. Kaya ngayon, kaya kitang labanan kahit freestyle. Paano ka naging batas? Wala ka namang kahit police file sa presinto. Ako talaga eksperto. Kahit anong topic o paksa, ako ay laging handa. Nagbalik loob ka lang. Ikaw ay dating bakla. Ako ang pangulo ng rap dito sa ating bansa. Hindi ka magiging batas kung wala ang aking lagda. Let's go. Time! Lunia! Grabe yun, pare. Nakita mo. Sobrang ganda ng battle na to in terms of variety. In alam mo yun, iba yung nakahain, nakita mo mula sa si Batas, straight to the point, dark humor, one to punchline na similes and metaphor. Then si Looney nandyan sa multi, flow, creative pattern, name flip, creative punchlines. Isipin mo yung Batas, kanina niya pa nilalaro. And para sa limited time, man. Para matalakay mo lahat yun, no? At saka take note, 15 years ago. Yun nga eh. Yun yung lagi natin ano pare. So, ganyan na pala talaga, no? At pwede natin aminin na nung oras na yan na hindi pa natin nasilip na ganyan na pala talaga yun. No. Kumbaga, hindi lang siya alam ganun natatapik nung mga panahon na yan. Yung paghanga dun na, pero kumbaga hindi sa madaling salita, hindi pa natin alam yung mga subject na tinalakay nila. Hindi natin alam kung bakit ganito kalakas, bakit ganyan. Nakikita pa lang natin game plan, yung psychology ng battle rap nila, emotional nila, quotient. So, ang nakikita ko sa kanila is ang kagandahan sa napanood natin ngayon. Ganyan ang epekto kapag may sarili kang karakter, pare. Mismo. Originator ka ng sarili mong style, no? Hindi na ganyan si Batas, but still Batas pa rin yan sa paningin natin. Kasi yan siya eh. Napaputok niya yung style na yan. Napaputok niya yung style niya ngayon. And alam mo, malakas na siya tapos innovation yung ginawa niya. At ito ang pinakamaganda natin sasabihin, pare. Looney hindi nag-improve. Ganyan na siya kalakas dati pa. At ang hirap nun, hindi ito glazing eh. Oo nga, no? Ang ganda nun, ang ganda na sinabi mo na yun. Ganyan na siya kalakas, men. Hindi ako, kumbaga na, hindi ako nag-improve dahil matagal na akong malakas. Diba? Kayo gumapang, ako nandito naghahantay sa taas at hindi ko kailangan i-improve. Matagal na akong malakas. Hinahanap mo yung proseso ko sa baba, at tagal ko na dito sa taas. Yung parang kung maglalaban ngayon si Looney tsaka sa Batas sa panahon ngayon, gaano kalakas yun? Anong settings ba dapat? Anong gusto ko kung ako magbibigay ng ng personal na pananaw ko, siguro small room, tapos lahat ng nandun artist lang talaga. Tapos yun nga yung parang gladiator type beat na, diba, kamusta? Batas, kumusta? Dito masasabing dikit yung laban eh. Hindi mo pwedeng sabihin may nabadibag eh. At saka parang nung panahon na to, kung titignan natin, hindi siya for killing someone type beat na gladiator talaga. More on siya eh. More on show siya na parang eto ang battle rap, parang ganun. Eto si Batas, eto si Looney. Kumbaga parang magkaibang channel lang tagpo sa gantong Ako pare, na-enjoy ko yun. And siya, parang refreshing nakakita. Nakakamiss kasi mapanood si Batas at Looney sa totoo. Ako rin, para ako nakapanood ng anime na pinapanood ko tuwing hapon ng bata ako. Parang tapos napanood mo ulit. Sobrang classical feeling. Na kahit napanood mo siya, alam mo pa rin kung ano yung eksena. Uupo ka pa rin, magtitimpla kang kape, sasaw-saw kang pandesal para panoorin at i-relieve.
At yun na nga guys, quick review at reaction, appreciation lang to para sa ating mga childhood heroes. Paring YG, may ano ka ba? November 15 kasama ang Comic 5-0 sa SBMA, sa Source, kung di ako nagkakamali, The Source Coffee, SBMA, kasama ang Comic 5-0. November 21 sa K5 Subic Gym, K5 concert for a cause. Siyempre Sunkiss Lola. Yan, with Only Lance Band. Only Lance Band, tas 4 bars pa rin Batoya. Tapos December 5 sa Subic Rivera Hotel. Just Us para kay Josh Hush pare. Just Us. 200 lang yung ano nun, yung limited space pare. Kaya yun. Mga guys, kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng Is a Wrap. Join at midnight. Coming up. God bless.